Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Sanghaw at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nanood po sa ating mga past episode. At sana po continue po ninyo i-share dahil very informative po ang ating programa. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras ka dyan sa inyong kinaroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 13, 2024, araw ng Huwebes. Sa datos ng WHO o World Health Organization, 3 sa bawat 10 sanggol ang tinatamaan ng neonatal sepsis at nasa 13 sa bawat 1,000 sanggol ang namamatay. Maliban sa lupang masakit ang maglibing ng sariling sanggol, ang kabuntot nito, gastusin, ay masakit naman sa bulsa. Ang neonatal disease o malubhang infeksyon sa dugo na mga bagong silang ng sanggol na wala pang 28 days old ang siyang karaniwang tinatamaan ng sakit na ito. Isa ito sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga sanggol. 3 out of 10 ang neonatal deaths dahil ng neonatal sepsis. Noong 2023, nakapagbayad ang PhilHealth ng 733.86 million para sa 57,000 kaso ng neonatal sepsis. Samantala, ang bronchial asthma in acute exacerbation naman o atake ng hika na kakailanganin ng mga ospital ay isa sa may pinakamataas ng cases noong 2023 at ikawalo na mga most claimed na cases sa PhilHealth. Noong nakaraang taon ay nakapagbayad ng 717 million ang PhilHealth para sa higit 90,000 kaso ng bronchial asthma. Mabuti na lamang at dahil sa implementasyon ng pinalawat ang bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino, ay tumaas ang sinasagot ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation sa neonatal sepsis at pati na rin ang bronchial asthma. Pag-uusapan natin ang itong dalawang paksa na ito, itong dalawang pakete na yan, dahil makakasama natin ngayong umaga si Sir Ray T. Balenya, Acting Vice President for Corporate Affairs Group mula po sa PhilHealth. Magandang umaga po, Sir Ray. Saludo po kami kay Agarang Serbisyo Lady. Good morning po, Dr. Hilda. At syempre sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Good morning po. Good morning from PhilHealth. Yes po, ano ang pinakamagandang balita natin sa ating mga miyembro, lalo siyempre sa mga nakikinig at sa mga nanonood po? Oo, ang good news natin, Dr. Hilda, tuloy-tuloy ang pagbuti, pag-enhance ng atin pong mga benepisyong PhilHealth. At kamakailan ay in-announce natin, may 2 packages po tayo na in-enhance po natin at ito po ay effective May 1 of 2024. Ibig sabihin, lahat po ng mga na-admit, no, starting that date, May 1, ay magagamit po itong mga bago at pinataas na rates, no, for bronchial asthma with in acute exacerbation, tsaka yung neonatal sepsis. So yan yung 2 packages na bagong-bago po na atin pong in-enhance. Effective May 1 po yan, Dr. Hilda. Ano po ang nagtulak sa PhilHealth, sa pamunuan ng PhilHealth, na itaas ninyo ang mga pakete ng neonatal sepsis at maging nitong bronchial asthma? Well, una po, syempre ay tinitingnan po ng PhilHealth yung pong burden of disease, no? Yung epekto, yung burden, no, sa pasyente at maging sa kanilang pamilya. Alam natin magastos yung mga conditions na ito
At ang isa sa mga consideration din dyan, Dr. Hilda, ay yung bilang ng mga claims na natanggap natin tungkol po sa dalawang cases na ito. Alam nyo po na last year ay very alarming din po, no, in terms of claims payments, no, yung statistics pagdating po dyan. Alam nyo po ba na 3 out of 10 neonatal deaths, no, sa bansa po natin ay sanhi po yan ng neonatal sepsis, at nung nakaraang taon, 2023, nagbayad ang PhilHealth ng kabuuang 733.8 million para sa 57,000 cases of neonatal sepsis. So, isa sa tinitingnan po natin, Dr. Hilda, yun pong bilang, no, ng claims na atin pong pinoprocess. Yan ay sa neonatal sepsis, no? Pagdating naman sa bronchial asthma, ang taas din, no, noong 2023 ay isa ito, no, in fact ikawalo sa mostly claimed cases sa PhilHealth, at ang nagbayad tayo last year ng 717 million para dito, para sa 90,000, higit sa 90,000 cases ng bronchial asthma. At syempre bukod dyan ay isa sa consideration, nire-review natin kung yung atin bang existing na coverage ay tumutugon pa sa actual na pangangailangan ng mga pasyente. Mula po sa dati pakete ng 11,000 dito sa neosepsis, magkano na po ang itinaas? Ay napakalaki, Dr. Hilda. Halimbawa, dito sa neonatal sepsis, tumaas po, dati yan 11,700, no? Ngayon ay naging 25,793 to be exact. So yan ay 120% na increase, no? So hindi ito katulad ng the rest of our case rates packages na itinaas natin across the board by 30%, no? Yan yung ginawa natin noong February 14. Pero dito sa mga conditions na ito, talagang napakabigat, no, ng effect sa pasyente, kaya iba ang naging approach ng PhilHealth dito. So for neonatal sepsis, 120% na increase. Ngayon, 25,793 na po, Dr. Hilda, yun pong ating package. Sa bronchial asthma naman, tumaas by 150%. So, hindi lang doble, no? Higit sa doble pa. So, dati, 9,000 pesos, ngayon ay naging 22,488. Kaya, sa mga developments na ito, Dr. Hilda, ang ibig lang sabihin yan sa mga pasyente, mas lalo na mararamdaman na natin yung ating PhilHealth benefit. Asaway, dito po sa bronchial asthma, ito po ba ang pasyente po ba kailangan admitted o pwede outpatient? Ngayon dapat ay sa admission yan, no? Rates yan for admission, Dr. Hilda. At yan ay ma-avail yung new rates na yan sa mga levels 1 to 3 hospitals, mapapampubliko man o pampribado. So ano po ba mga requirements para magamit nila itong benepisyo na ito? Well, wala naman tayong mahirap na requirements, no, Dr. Hilda. Una, dapat ay accredited yung health facility na pupuntahan ng ating pasyente o ng miyembro. Mahalaga yon kasi una, pagka-accredited, sigurado, no, sa kalidad ng serbisyo. At ikalawa, sigurado sa pag-avail ng atin pong benefits. Lalo na ngayon, no, lumaki yung mga benefits para dito. Maaari to na tayo ay asistihan nung nasa admitting section o kaya hanapin po ninyo yung atin pong mga kasamahan na PCares para fully ma-assist po yung atin pong mga pasyente hanggang sa ma-avail po nila itong mga bagong rates na ito. Ano naman po ang kailangan na dokumento isubmit nila sa ospital para makapag-process ng kanilang claim sa ospital yung bago sila lumabas sa ospital? Well, wala naman except that syempre standard procedure naman sa mga ospital na Dr. Hilda kapag ka na-admit yung pasyente, 'di ba? Ine-establish yung pagkakakilanlan ng pasyente, di ba? So, syempre any valid ID, no, ay kailangan 'yan sa admission para ma-establish yung tamang pagkakakilanlan o identity ng pasyente. Hindi naman nire-require yung PhilHealth ID, no, sa Universal Healthcare Law ay hindi yan hadlang para hindi ma-avail ng pasyente yung kanyang benepisyo. So, wala naman tayong document talaga pero
Kung dala naman ng miyembro yung kanyang ID o member data record, walang sama, no? Mas mapapacilitate po nun yung pag-avail ng benefit. Yung mga hospitals po natin ay nakalink up sa portal po ng PhilHealth, kaya madali po nating ma-check, no? Yung circumstances tsaka yung record ng miyembro na nagki-claim. Kinakailangan po ba, Sir Ray, na bawat miyembro dapat sa kanyang cellphone nakapasok siya sa portal ng PhilHealth? Ibig sabihin, dapat yung miyembro meron siyang account sa PhilHealth portal? Yes, not necessarily, no? Hindi na. Not necessarily, no? Yung atin pong pagki-create ng account, tayong lahat dapat meron tayong account, no? Sariling account sa PhilHealth member portal. Kasi ang kagandahan naman po nun, tayo mismo na mga miyembro, hindi na tayo tatawag pa sa PhilHealth para alamin lang yung status ng ating kontribusyon o kaya gusto nating makita yung ating member profile. Sa pamamagitan ng ating sariling account sa PhilHealth member portal, tayo mismo ma-access na natin yon. Makikita natin yung record natin, makikita natin yung contribution history, at pwede rin nating ma-download yung ating member data record. At ang kagandahan po nun, Dr. Hilda, kung meron tayong account sa PhilHealth member portal, doon mismo, pwede natin makita yung listahan ng konsulta package providers at makakapili tayo doon at makaka-register na rin tayo doon sa PhilHealth member portal. Yan ang kagandahan na meron tayong account sa member portal. Yung tinutukoy ko naman na portal kanina, yun yung PhilHealth portal na ina-access ng mga healthcare institutions, no? So, ang ina-access naman ng mga ospital diyan ay yung records, no, ng pasyente at ng miyembro na nag-a-avail ng benefit. So hindi naman required sa miyembro na dapat may account tayo sa portal para makagamit ng benefit. Kasi kapag may lumalapit sa akin, tapos sasabihin a-admit sila sa ospital, ang lagi hiningi ko sa kanya, PhilHealth ID, MDR. Sabi ko, ibato mo muna sa akin itong dalawa para sa akin, para hindi kayo mahirapan. Kasi nandyan na eh. Kaso, meron na naman ako isang kulang na naman nahirapan, which is my daughter-in-law. Hindi nga naman siya, kailangan daw, papasok daw siya sa portal, pero mag-create daw siya ng portal para makita daw kung meron daw siya 6 months contribution. So, nag-react ako, hindi mo kailangan ng PhilHealth yan, Oo, hindi po, no? Yung mga hospitals mismo ay nakalink up sa healthcare institution portal ng PhilHealth. Sila mismo, kaya nila makita yan kung may bayad, no? Pero alam nyo, Dr. Hilda, hindi na po yun yung issue eh. Kasi ayon sa Universal Healthcare Law, ay dapat immediately eligible tayo sa benepisyo. Ngayon, kahit na makita pa nila na may kulang sa hulog yung miyembro, nananagot na yung hospital na ipagamit yung PhilHealth benefit. Ang PhilHealth na at yung miyembro ang mag-uusap kung meron mang kakulangan yung miyembro sa bayad sa kontribusyon. Kasi sinabi rin sa Universal Healthcare Law ay dapat bayaran din naman yung mga missed contributions, yun nga lang subject to penalties na. Kaya dapat yan, hanggat kaya, ay dire-diretso yung pagbabayad para maiiwasan natin yung interest tsaka yung mga penalty. Di ho ba? So, yan, no? Sa case po nung kanina, yung sinasabi ninyo, dapat yun ay no questions asked. Kasi immediately eligible tayo sa benefits. Huwag sanang mag-aalala yung ospital kung makita nila may kulang sa bayad. Kasi sa pagkakaalam ko, Dr. Hilda, ang lalabas at lalabas doon po sa HCI portal ay yes, no? Ibig sabihin eligible yung miyembro, yung patient. So, yan lang ang lalabas dyan. So, pagdating sa contribution, kahit may kulang yan, yes yan, no? Maliban na lang kung may ibang mga issues. Halimbawa, yung pasyente ay anak ng miyembro, pagkatapos hindi pala siya nakadeclare. Di ba? O hindi talaga makikita yung pangalan ng pasyente dun sa HCI portal, di ba? So, ang mangyayari ay ipoproseso yon, no? Right there and then. Yung PCares kakatulungin ng PhilHealth yan, ng ospital, para po ma-declare, no, yung pasyente bilang qualified dependent ng member. So sa mga ganong pagkakataon lang, magkakaroon ng karagdagang process, no? Pero pagdating sa contribution, hindi po. Dapat magagamit ng miyembro yung benefit.
Doc Hilda? Parang tumigil. Opo, no, yung dalawang cases po na atin pong tinatalakay, Dr. Hilda, dapat po ito'y na-admit, no? Kasi itong pong mga packages na ito ay inpatient care packages, ano po. So, gaya ng sinabi ko kanina, Dr. Hilda, ay dapat po yung pasyente ay na-admit sa isang PhilHealth accredited level 1 o kaya level 2 o level 3 hospital, kahit pampubliko o pampribado. Ang isa pa nating gustong ipaalala dyan, Dr. Hilda, no? Dapat yan kung nasa basic o ward accommodation yung pasyente, dapat wala na po silang babayarang extra pa over and beyond the PhilHealth packages. Kaya nga natin ina-adjust ito, no? Tinataas, nilalakihan, sapagkat sa pakikipagtulungan, no, ng mga providers mismo, ay nakikwenta natin yung tamang, yung kung magkano ba talaga yung halaga na kinakailangan para po maibigay yung essential, no, yung services sa pasyente para gumaling sa kanyang karamdaman. So, kaya yung ating mga adjustments na ito ay sapat na at dapat wala nang sabi nga wala nang balance billing, no, sa pasyente. Yan ay kung nasa basic o ward accommodation yung pasyente. Iba pinag-uusapan, Dr. Hilda, kung halimbawa yung pasyente nasa semi-private o nasa private room, syempre iba pinag-uusapan. Meron na talagang extrang babayaran yung pasyente on top of the PhilHealth package. So kapag sila napasok po sa private room, natural, tataas yung rate nun eh. So kailangan nila mag-cash out. Oo, that's the time na meron na talaga silang out of pocket, no? Sapagkat syempre babayaran na nila yung amenities na kanila pong ginusto. Kasi choice ng pasyente yan, no? Kung ang gusto niya ay mag-isa lang siya sa kwarto, gusto niya ay air condition, tapos ay iba yung pagkain o kaya mamimili siya ng doktor, all those, no, ay meron na yung charges, no. So pero ang sinasabi natin, Dr. Hilda, no, at nananawagan tayo sa mga healthcare providers natin, yaman din lamang ang laki-laki ng itinaas ng mga packages na ito, at ito'y sapat na to cover the direct healthcare costs needed for the patient to be treated and to be well. Sapat na yan. Wala na dapat extrang babayaran pa at sisingilin sa pasyente. At ito ay talagang magandang balita, lalo na sa ating mga magulang, na lalo may mga sanggol, di ba? Na mahirap talaga sa isang magulang na meron po silang anak na may ganitong klaseng sakit na neonatal sepsis. And then dito sa bronchial asthma, napakahirap po talaga kapag mga pasyente na merong ganoon sakit, diba? Ito ay nakakamatay din po. So meron po bang announcement ang PhilHealth communication channels? Yes, Dr. Hilda, una, salamat sa inyo sa pagkakataong muli na bigay mo sa PhilHealth. Alam namin na sa dami ng inyong mga taga-subaybay, marami po tayong nararating, no, sa atin pong mga good news na ito. Pero sa mga kababayan po natin ay na merong tanong, no, about their PhilHealth benefits, tumawag lamang po sa 8662-2588. Ulitin ko po 8662-2588. Any time of the day, kahit na weekend pa o holiday tulad kahapon, no, Happy Independence Day, Dr. Hilda, ay bukas ang atin pong hotline na yan para sagutin yung mga tawag ng ating miyembro. So kahit madaling araw pa nila naisip yung tanong, no, na panaginipan, pwede agad itawag yan dito sa 8662-2588. Siyempre, ang panghuling mensahe natin, Dr. Hilda, ay ang PhilHealth, umasa po kayo, patuloy po ang pagbuti ng ating benefits at sigurado masasabi ng miyembro, damang-dama ko ang benepisyo. Muli po, salamat Dr. Hilda, mabuhay po kayo, agarang serbisyo lady. Maraming po salamat po, sir. Alam ko na meron po kayong next, may meeting po kayo kahit napagbigyan mo pa rin ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Salamat po, Dr. Hilda. Muli ang nakasama na acting Vice President for Corporate Affairs Group mula po sa PhilHealth. Kaya kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag po kayong mag-atubilin, magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po ninyo na ito po ay makakarating po sa PhilHealth. Kung kaya ko naman sagutin, minsan talagang sinasagot ko na po dito sa comment kapag may nagtatanong. Pero kung talagang hindi ko na kaya at kinakailangan na ng PhilHealth, ito po ay nakakarating po sa PhilHealth. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas,
ay ganap ng 9:03 ng umaga, kaudyang kong sahon saki. Sa ating pagbabalik, humanda na sa inaabangan mga mahalagang balita na dapat inyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Huwebes. Back to the WBL studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.